Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang klaro na pagbaliktad ni ex-Senator Leila de Lima. Dati anti-Marcos siya eh. Grabing nung eleksyon, bago yung May 2022 election, sila ang dalawa ni Trillanes ang grabing batikos sa mga Marcoses. Magnanakaw, diktador, kung ano-ano pa dyan. Ngayon, mayroon akong napanood na video na grabe ang pasalamat ni ex-Senator de Lima sa Marcos. Bakit? So, ito. Pakinggan natin itong video na ito. Got released under the Marcos administration. What do you think of the administration? Okay, Well, of course, at this point. I've been saying na, well, I'm grateful to the Marcos administration. Why? Because at least, nung sila na, wala na si Mr. Duterte, ay hinayaan na lang nila yung kaso. I have not heard of anything na may pressure dun sa, lalo na yung last case na dismiss. Okay. So, na-dismiss lahat ng mga kaso niya pag-upo ng Marcos administration. Okay. Kung tama yung memory ko, last year, 2023, kung di ako mga November, October or November, na may pasabog na si Maharlika, Madam Maharlika. Sabi niya, according to my puting ahas, sabi ni Maharlika, palalabasin nila, meaning itong Marcos administration, palalabasin nila si Leila de Lima. Para itong si Leila de Lima tutulong para madiin ang mga Duterte. Tandang-tanda ko yan. Bantayan nyo, sabi ni Marlica. Pati si Pastor Kibuloy, sabi niya. Kanilang gurgurin is eminay. Ito yung mga ayaw nila sa SMNI dahil yan na lang ang platform na nagagamit ng Duterte para maipahayag ang kanilang mga saloobin tungkol sa gobyerno. Ang mga yan, pasabog lahat yan ni Maharlika noong 2023, mga October or November 2023. At di kalaunan nga, I think kailan ba lumabas? Early this year. Yun na. Lumabas na po. Dismiss na lahat ang kaso ni ex-Senator de Lima. Kaya itong sinasabi niya nga, I am very grateful. Okay? So, yung dating number one na mga critic ng Marcos administration, sila na ngayon ang magkakampi. Ito na yung instead na unity, ang tawag na is Unipink. Okay, tuloy natin. Kung buo pa yung unit team, malakas pa yung kanilang alliance, baka hindi pa ako nakalabas ngayon. I did not react. Yeah, okay. I just thought, I was thinking, kanino kayang idea to? Oo nga. Landi ni Madam. Kinikilig si Madam. Ito naman pinag-usapan yung hearing sa Quadcom na kung saan magkatabi. Pinagtabi nila si PRRD at saka si ex-Senator de Lima. No? And then I was also thinking, baka sinadya. Magkatabi kami. So yun, and then dumating nga siya, pero hindi kami nagpapansinan. I didn't say anything to you. No, he didn't say anything to me, and he was hardly looking at me. Pasilip-silip lang, I think, kung hindi ako nakatingin. Sabi nila, ako rin, pasilip-silip lang akong pag-iinig lang ako. Nakikita ka namin. Pasilip-silip. Merong ganun, Madam. Yes, until those spectacles happen. The next to interpolate is
Congressman, Ganon niya sa akin, and then yung he was attempting to throw the microphone kay Senator Sonny Trillanes. That it be signed today instead of tomorrow. Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Hindi, ngayon na. Wala pong ganunan. Give me your no. Sampalin ko sa publiko. Session suspended. Kaya... Sabi... Kaso, ang tingog, members... Okay, so mamaya pag-usapan naman natin yung comment ni Congressman Marcolita tungkol sa tingog. Dito muna tayo sa drama between PRRD and ex-Senator De Lima. So, sa mata ng mga hukom sa Court of Justice, dismiss lahat ang kaso ni ex-Senator De Lima. Clear na siya. Okay. But then, meron din tayong Court of Public Opinion. Yung taong bayan ba, ano ba talagang pinapaniwalaan? So, tingnan nyo, nung nakaraang election, May 2022, nag-kumandidato si ex-Senator De Lima. Sitting senator pa siya by that time, although nakakulong. Resources-wise, nandyan sa kanya. So, anong nangyari? Kung pinapaniwalaan siya ng taong bayan, kung ang tingin ng taong bayan sa kanya is wala siyang kinalaman sa mga akusasyon, dapat nanalo sana. Kailang wala wala pa ata siya sa top 20. I'm not sure kung anong ranking niya sa last election ng 2022. Basta talo. So, ngayon, tumatakbo ulit, kailang wala na. Party list na lang. Parehas sila ni ex-Senator Trillanes na lang natakot ng tumakbo sa national election, pagiging senador, dahil nakita nila siguro wala na silang aasahan sa taong bayan. Kaya ano bang party list ni ex-Senator De Lima? Parang Liberal Party list, parang gano'n. Si Trillanes naman is mayor na lang siya ng Caloocan. Okay, so Court of Public Opinion, bahala ang taong bayan. I don't know kung anong chances ng party list ni ex-Senator De Lima na mananalo. But then, very clear yung bumaliktad na silang dalawa ni Trillanes. Ang mga real dilawan na talagang may pagmamahal sa bayan, yang si Professor Cielo Magno. All throughout, hindi niya kinakaya. Lenny supporter siya. Kaya lang dahil maganda yung prinsipyo ni Cielo Magno, kinuha siya na Finance Undersecretary under ng Marcos administration. But then, nag-resign itong si Professor Cielo Magno dahil hindi niya nagustuhan ang policy ng gobyerno. So ngayon, isa na siya sa mga real opposition na nagpapahayag ng katotohanan, lalo na itong budgeting process natin ngayon. Sabi ni Professor Cielo na the most corrupt budget in the history of the Philippines, itong 2025. Ganon din siya, may vlog ako mamaya, si Senator Drilon. Binabatikos din niya itong 2025 budget. Ano daw? Nabuhay mulit ang pork barrel system. Okay, pakinggan naman natin itong si Congressman Marcoleta tungkol sa Tingog Party List, yung MOA with DBP and PhilHealth. ng House of Representatives. Ng Kongreso, opo. Legislature ito. Ang pinag-uusapan natin ay bahagi ng pagsisilbi sa ating mamamayan sa kanilang kalusugan. Executive Department yun eh. Paano nga halo doon ang isang party list? Kasi dapat huwag kang pumirma. Maaari kang tumulong sa ibang paraan, pero huwag kang pipirma sapagkat dito mapoformalize yung pagsasama ng executive sa isang bagay na executive lang.
Baka siya ang taga-push ko. Mapupolitika kasi, tatargetin mo LGUs. Dahil maaaring makinabang ka sa boto kalaunan. Opo. Para hindi ka mapuna sa ganun, huwag na lang yung ganun, Kuya Benny. Ano sa palagay? Tumulong na lang ng diretso. Diba? Reaction TVPH nagbabalik. Okay, so salamat naman sa pag-iingay ng taong bayan. Wala na, umatras na ang tingog na natakot na sa resback ng mga tao na ipagpatuloy nila yung MOA nila with DBP at PhilHealth. Anong pakialam ng tingog sa pag-implement ng healthcare sa bansa? Party list sila. Anyway, so salamat sa social media at ito na ipapalabas natin ang mga hinaing kaya umaatras yung mga ganyang kasunduan na nalalagay sa alanganin ng ating bansa.